Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Abalos. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Abaka. Ito ang pangunahing hanap buhay ng magkapatid na Abalos at Totoy. Bata pa lamang sila nang makagisnan. Maaga si Abalos sa taniman upang masigurado na maayos ang paglaki ng bawat puno. Samantalang ang kapatid naman, nagbabahay-bahay para maglako ng kakanin. Dagdag kita para sa mga gastusin. Pagsapit ng hapon, nagtutulong ang dalawa sa paghatak ng abaka upang matugunan ang hiling ng mga suki. Hindi naman malaki ang kanilang negosyo. Maliit lang ang taniman sa likod bahay na merong iilang metrong lawak. Iilan lamang din ang suking lumalapit sa kanila. Yung tingi lamang ang bibilhin. Kuya, kuya, ang sabi ni Mang Jojo, may bibili daw sa kanya ng abaka. Kaso, hindi naman niya maasikaso. May lakad siya eh. Kung pwede daw sana, tayo na yung mag-asikaso. Kunin na natin kuya. Wala rin naman tayong order ngayon eh. May mapuputol pa naman siguro dyan ano. Tanong ni Totoy nang makauwi ito galing sa paglilibot ng paninda. Oo naman. Sakto may 4 na punong makukuha. Sige na Totoy. Kunin natin yan. Nasan ba si Mang Jojo na makausap mo? Saktong-sakto. Wala na tayong perang panggastos eh. Tugon ni Abalos. Naroon sa taniman niya ng abaka. Mukhang meron ngang inaabangan. Ang nadinig ko, isang babae daw yung pabalik-balik doon. Madaling araw sa kahating gabi. Ang sabi-sabi, aswang daw yung isang yun. Aswang? Meron na ba ulit dito sa atin? Parang kamakailan lang may umatake na. Tapos, ito na naman. Ang bilis naman yata ng muling pagsalakay ng mga yan. Nagmamadali sigurong maubos ang lahi nila. Wika ni Abalos. Ang sabihin mo kuya, yan naman talaga yung gusto mo eh. Ganyan ka. Palibhasa may tinatangan kang mutya eh. Wika ng kapatid na sinadyang hinaan ang boses pagkasabi ng huling salita. Ano? May sinasabi ka ba? Huwag mong inaano yung tangan ko ha. Hindi ka naman ito inaano. Inaano? Inaano? Ano nang ano? Labo mo naman kuya eh. Di ka na yata marunong magsalita ngayon. Punta mo na nga lang si Mang Jojo. Baka magbago pa yung isip niya kapag hindi nakausap. Bilisan na natin. Wika ni Totoy. Nagpunta si Abalos sa taniman ng kaibigan. Naabutan niya ito sa kalagitnaan ng malawak na lupain. Sinusuri ang makikipot na bahagi. O Mang Jojo, magandang araw ho. Kumusta kayo? Ang bilis ng pagtubo ng mga puno nyo ah. Siya nga po pala, may pinapasuyo daw kayo sabi ni Totoy ah. Tuloy po ba yon? Sandali nga, huwag ka munang maingay. May minamanmanan akong babae. Pakiramdam ko, aswang yung isang yan. Tugon ni Mang Jojo. Abala ito sa pagtitig sa unahan. May nakatayong babae sa hindi kalayuan. Tinitigan ito ni Abalos. Umalis din naman makalipas ang ilang sandali. Matapos yun ay kagad siya nitong kinausap. Oh, dalawa tayong nakakita ha. Bigla na lang naglaho yung babae.
Dumaan lang sa likod ng puno, pero bigla na lang nawala. Saksi ka rin sa nangyaring kababalaghan. Hoy, grabe ka naman Manong. Mang Jojo, kakarating ko lang. Tapos tinadamay mo kagad ako. Wala naman ganyanan. Tugon ni Abalos. Alangan naman pareho natin. Oh, ikaw pala yan, Abalos. Akala ko si paring Bentong. Ano pala yung atin? Yung bibili ho ng abaka ang pinunta ko rito. Ang sabi ni Totoy, ipapasalo niya daw sa akin eh. Magkano po ba yon Mang Jojo? Oo nga pala. Sa bahay natin pag-usapan. Baka kasi bumalik yung babae tapos aswangin tayo. Nako, ayaw ko pang magpadali. Wika ni Mang Jojo. Tahimik itong sumunod sa matanda. Sa katunayan, kilala ito bilang mahina. Pinagkakatiwalaan lamang sa gawaing may kinalaman sa abaka. Sa ibang bagay wala na. Dahil ito sa sakit niya. Dati na magpasa hanggang ngayon, apektado ang paningin ng mga tao. Pagkatapos nilang magkasundo sa usaping negosyo, naglakas loob si Abalos na magtanong tungkol sa aswang. Mang Jojo, huwag niyo ho sanang mamasamain yung itatanong ko Aswang po ba talaga yung babaeng tinutukoy niyo kanina? Parang hindi naman po sa tingin ko Tanong ni Abalos. Gusto nitong makakuha ng impormasyon upang malaman ang gagawing pamumuksa. Ikaw talaga. Umuwi ka na lang sa bahay niyo at ihanda mo na yung abaka. Kung matapos ng maaga, mas mabuti. Baka madagdagan pa ang ibabayad sa'yo. Kung wala lang akong lalakarin, ako na sana ang gagawa niyan lahat. Tugon ni Mang Jojo. Mang Jojo, yun po munang aswang. Ito naman parang hindi kaibigan Magkapit bahay lang po tayo tapos nandito sa lugar natin yung nilalang. Sabihan niyo naman po ako para alam ko yung gagawin. Nang makapaghanda po para sa kaligtasan namin ni Totoy. Alam niyo naman na dadalawa na lang kami sa buhay Pagpupumilit ng binata. Kaya napilitan namang sumagot si Mang Jojo. Yung babae, kanina hula ko aswang siya. Ilang araw ko nang napapansin na pabalik-balik dyan sa dulo ng taniman ko. Doon talaga sa masukal na bahagi, kung saan ang hirap daanan dahil sa sanga ng kawayan. Tapos hating gabi, may nadidinig akong pagaspas ng pakpak. Napakabaho ng hangin. At bandang 4:00, madidinig ko para bang pabalik-balik. Sa tingin ko, manananggalang babaeng yan. Ikaw Abalos mag-iingat ka. Baka dalihin ka. Hindi pala, medyo pulpul ka O siya, alis na dahil marami pa akong gagawin. Kapag handa na yung abaka, pakihatid na lang dito sa bahay. Kasi dito kukunin niya ng suki ko. Trabahuhin mo na para matapos kagad. Utos ni Mang Jojo. Matapos ang pag-uusap, umalis ito at habang pauwi, nag-iisip ng paraan kung paano mahuli ang sinasabing aswang. Pagkarating ng tahanan, nagtataka siya sa kapatid na sinisilip ang kabilang bahagi ng daan. Lumapit ito para makiusisa. Ano bang meron dyan, Totoy? Kumakasilip ka parang merong ano Ano ba yung nakikita mo at ganyang ka makatingin? Tanong ni Abalos. Kuya, ang tagal mo kasing umuwi Hindi mo tuloy nakita yung babae. Grabe, ang lantad ng pagkatao niya. Nasa loob pa lang ako. Amoy na amoy ko na yung pagkaaswang. Bakit ba ang tagal mong nakabalik? Tsaka, grabe naman ang haba ng usap niyo ni Mang Jojo. Baka lang naman yung pag-uusapan niyo. Napahaba yung usapan
Sino ba yung sinasabi mong babae? Aswang din? May sinasabi din ganyan si Mang Jojo eh. Marami na yata sila. Grabe naman yung panahon ngayon. Sabay na kung dumayo sa lugar natin yung mga nilalang na yan. Hindi naman kuya. Mukhang iisa lang naman yung tinutukoy ko at ni Mang Jojo. Pareho ng suot nung nakita ko sa taniman niya eh. Grabe nga talaga. Kamakailan lang, may nabalitang aswang dito sa atin. Tapos ito naman ngayon. Kuya, unahan mo na kaya bago pa may mabiktima. Itaboy na natin ng maaga para wala nang maperwisyo. Mungkahi ng kapatid. Di ko pa nakikita yung babaeng sinasabi nyo eh. Kaya hindi ko masasabing oo. Saka na, kapag ako na mismo ang nakakumpirma ng katauhan niya, mamaya, baka mali pala kayo ni Mang Jojo eh. O siya, bumalik na tayo sa loob para masimulan ng trabaho. Kailangan din kasing matapos kagad, sabi ni Mang Jojo eh. Kapag talaga yung matandang yan ang magpapasalo ng trabaho, ora-orada. Tara na nga kuya. Pag-uusap ng magkapatid. Kagad nilang trinabaho ang paggawa ng abaka. Tulong-tulong sila sa pumumutol at sa pagbabalat. Si Abalos ang humahatak samantalang si Totoy naman. Ito ang nag-aayos sa bilaran upang mapatuyo. Inabutan na sila ng hapon. Hindi pa natapos. Binilisan ng magkapatid at sa kalagitnaan ay biglang napatigil nang mapansin ang kakaibang amoy sa hangin. Napatingin siya sa paligid. Napansin ang pagdaan ng isang babae. Nagmamadali itong tumayo para tignan ngunit hindi na nahabol. Naku kuya, ano ba yung ginagawa mo? Kitang nagmamadali eh. Nagbabagal ka pa. Ano, pagkatapos ko, ikaw naman tong may nakita. Yung babae no, sabi sa'yo meron eh. Ayaw mo pang maniwala. Wika ni Totoy. Shh! Huwag kang maingay. Mamaya madinig pa tayo eh. Bumalik ka na nga ron. Nawala tuloy ako sa focus eh. Hinahanap ko nga yung pinagmumulan ng amoy. Tugon ni Abalos. Hindi mo na mahanap yan. Kasi wala na yun. Hindi ko na nga rin maamoy eh. Wika ni Totoy. Kumpara sa kuya, likas kay Totoy na makaamoy ng samyo ng aswang. Matalas ang kanyang pangamoy. Sensitibo sa ganitong bagay. Hindi kagaya niya na saka lamang malalaman kapag nasa malapitan at kung natukoy na ng tangang mutya. Naiisahan pa nga kung minsan. Ibinalik na rin ang pansin sa naudlot na gawain. Pagkatapos ng paghahatak, ipinasok sa silong ang ibinilad na abaka. Hindi pa gaanong tuyo, kaya kinakailangang ibilad muli kinabukasan. Walang ibang mapaglagyan kaya sa ilalim na lamang ng kubo. Pagsapit naman ng gabi, inatupag ni Abalos ang pagbantay nito. Dahil kung minsan, may mga loko-loko na bigla na lang nagnanakaw. Simpleng abaka na lamang ay kukunin pa. Ilang beses na silang nabiktima ng nakawan. Nasanay na rin sa ganito dahil ginagawa na magmula noon. Kuya, sigurado ka bang hindi ka magpapasama rito sa silong? Pwede naman kitang samahan. Kwentuhan tayo para hindi ka antokin ng maaga. Pwede ring palitan. Ako ang mauuna. Tapos ikaw naman mamayang gabi. Mungkahi ni Totoy. Nagdala pa ito ng kape at nilagang mais para may pagkakaabalahang pagkain ang kapatid. Hindi na, Totoy. Para namang hindi ako sanay. Doon ka na sa loob. Matulog ka dahil gigising ka pa ng maaga para makiusap ng ilang pirasong kakanin doon kay Aling Marsing. Hanggang ngayon ba, maliit pa rin yung ibinibigay niya? Kuripot talaga ng matandang yun, ano? Wika ni Abalos. Hayaan mo na kuya.
Tayo yung nakiusap eh. Huwag na tayong magreklamo. Nakakaipon din naman kahit paunti-unti. At kapag sapat na yon, ibili natin ng karagdagang lote. Madadagdagan din yung taniman natin ng abaka. Oh, pwede nang lumago yung negosyo natin. Tugon ni Totoy. Napabuntong hininga na lamang si Abalos. Sa kanilang dalawa, ang kapatid ay mayroong naiipon. Ang lahat ng kinikita niya sa abaka napupunta sa pagpapaayos ng bahay, sa araw-araw na gastusin nilang magkapatid at iba pang mahalagang bagay. Pumasok ka na sa loob. Huwag mong kalimutang patayin yung lampara ha. Maraming damit dyan. At baka mamaya masunog pa tayo eh. Huwag kang magkakamali. Minsan mo lang ginawa yan. Paalala ni Abalos. Oo na po kuya. Ito naman, pinaalala pa eh. Malulungkot na naman ako dahil maaalala ko yung nangyari dati. Diyan ka na nga. O ito pala, panlaban mo kung sakaling may masamang loob na mapadaan. Sumigaw ka kung meron man ha, para marinig ko at makatulong ako. Matutulog na ako kuya. Tugon ni Totoy. Iniwanan sa kanya ang itak na ginagamit ng ama noong nabubuhay pa. Ang patalim na ilang ulit ng pumatay ng aswang na dumarayo sa lugar. Nang siya na lamang mag-isa, inabala niya ang sarili sa paghigop ng mainit na kape at pagkain ng nilagang mais. Hindi nagtagal. Lumipas ang oras at habang nilalabanan ang antok, nabuhayan ng loob nang makita ang isang babaeng nagmamadaling naglalakad. Pahinto-hinto sa kakahuyan, parang naghahanap ng masukal na bahagi. Hindi muna ito kumilos, sinundan lamang ito ng tingin. Naramdaman ng binata ang senyales ng tangan, ngunit piniling magbanman muna. Ilang sandali pa, nawala na lamang itong bigla. Dali-dali niyang ginising ang kapatid upang sana ipaalam na aalis siya. Susundan ang nakitang tao. Ngunit dahil sobrang himbing ng tulog ni Totoy, hindi na nagawa. Hanggang sa marating niya ang lupain ni Mang Jojo, ang pinakamalawak na taniman ng abakas sa lugar. Nakita niyang sumusuot ang babae sa makikipot na bahagi. May ideya na rin siya sa kilos nito. Naghahanap ng pwesto upang maiwanan ang ibabang parte ng katawan. Nagtago ito habang nakamanman. Naalerto rin nang mapansing lumingon ito sa kanyang gawi. Kinabahan na baka nahuli na kagad. Sa kabutihang palad, hindi naman. Hanggang sa dumaan ito sa nagsisiksikang nakatumbang sanga ng kawayan. Naghintay si Abalos. Hindi nagtagal nadinig ang pagaspas ng mga pakpak. Kitang-kita rin niya ang paglipad ng itaas na bahagi ng katawan sa ere. Hindi siya makapaniwala dahil buong buhay niya bilang taong manunugis. Ngayon pa lamang nakasalamuha ng manananggal. Ang karaniwang nakakalaban niya, mga ordinaryong aswang lamang. Yung tao pa rin ang hubog na naiiba lamang ng kaunti ang itsura. Bago pa makalimutan ang sadya, pinukaw nito ang sarili at hinanap ang kaputol nito. Hindi siya nabigo dahil lumantad sa harapan ang ibabang bahagi ng nilalang. Sobrang tapang ng amoy, nakamuntikan pang hindi kayanin ng sikmura. Gumagalaw ang mga bituka at laman. Kumukulo rin ang dugo nito. Ay nako, hindi ko pa nadala yung pinaka-importante. Kung kailan kailangan na eh. Wika ni Abalos. Sinisisi nito ang sarili sa pagiging makakalimutin. Sa pagmamadali, hindi nito nadala ang mga pangontra. Hindi bali na nga. Hindi naman to maglalakad eh.
Mahina yung bahag nito kumpara sa lumilipad sa itaas. Diyan ka lang ha. Kukuha muna ako ng pangontra na siguradong susunog sa buo mong pagkatao. Sandali lang ha. Wika ni Abalos. Habang nakatitig sa putol na katawan, nagmamadali itong umuwi. Kamuntikan pang mahuli ni Mang Jojo na may malaking sulo na bitbit. Nadinig nito ang ingay ng nilalang at nandito upang maghanap. Maingat naman itong nakalusot at dali-daling kinuha ang mga pangontra pagkarating ng tahanan. Gising na si Totoy na mga sandaling yun at napasigaw sa pag-aalala. Ikaw talagang tao ka. Sabing gisingin mo ko kahit ano pa yung mangyari. Para alam ko. Nagising na lang ako tapos wala ka. Ilang beses kitang tinawag kuya pero wala kang sagot. Atakihin na lang ako sa puso nito Oh, ano na naman yan dala mo? Bakit may bitbit kang langis? Lahat pa ng asin at bawang sa kusina binulsa na. Saan kusina ka ba magluluto ng ganitong oras kuya? Tanong ni Totoy. Bumalik ka na nga lang sa pagtulog. Mukhang naalimpungatan ka lang Magluluto. May aswang lang akong tutustahin. Diyan ka na lang. Matulog ka na lang ulit. Tugon ni Abalos. Ay, oo nga no. Mabisa nga yung panlaban sa aswang. Uy, pasama naman ako. Ay naku, yan na naman siya. Sinasarili yung lakad. Kuya! Wika ni Totoy. Gusto sanang sumama ng kapatid, ngunit hindi niya pinapayagan. Kumaripas na ito ng takbo pabalik sa kinalalagyan ng kaputol na katawan. Ngunit laking gulat nang wala na ito roon. Hindi na rin natuloy ang paghahanap ng dumating si Mang Jojo. Kasama nito ang dalawa pang kapitbahay. Ay nako mga pare, sigurado ko sa nadinig ko. Dito nang gagaling yung pagaspas ng mga pakpak. Diyan lang ang bahay ko. Malapit lang sa kabinabantayan ko sa ganitong oras. Alam kong nandyan lang yon. Mautak din yung manananggal na yan Itinago pa ng husto yung kaputol. Takot yatang mabisto. Wika ni Mang Jojo. Naglibot ang tatlo. Hindi umaalis ng lugar. Hindi nakapaghintay si Abalos dahil kumananatili siya. Malaki ang tsansang makita nila at baka pag-isipan ng masama. Posible pang siya ang mapagbintangan na aswang. Upang makaiwas sa gulo, siya na lamang ang umalis. May panghihinayang ngunit inisip na lang din ang sariling kaligtasan. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin mapalagay. Pagka-uwi sa tahanan, kagad itong sinalubong ng kapatid. O kuya, ano bang mukha yan? Parang nilamutak ng aswang Hindi mo napuksa natakasan ka na naman. Tanong ni Totoy. Hindi naman ako natakasan Sadyang minalas lang naroon na si Mang Jojo. Hinahanap din yung kaputol ng manananggal. Ako na lang yung umiwas Kapag nakita nila doon, baka ako pa yung pagbintangan. Ay nako, naroon na sana Hindi pa natuloy. Kung wala lang sana yung matatandang yun, napuksa ko na yung aswang. Sayang talaga. Tugon ni Abalos. Hindi niya mapigilang maglabas ng saloobin. Ay nako, yan talagang si Mang Jojo yung sagabal no? Dati, siya rin yung dahilan kung bakit hindi mo napatay kagad yung aswang. Bilib din ako sa matandang yun. Kahit matanda na, walang takot na lumalabas sa gabi para usisain yung nadidinig na ingay. Swerte lang dahil hindi siya naaaktuhan ng nilalang. Pero isipin mo kuya, paano kung sa pagkakataong to, mapahamak siya dahil sa galawan niyang yan? Sa taba niya, mabubusog pa yung nilalang
biro ng kapatid. Abat, seryosong bagay nakuha mo pang magbiro? Ano, matulog ka na nga lang ulit? Bala ko kasing bumalik doon eh. Baka wala na sila Mang Jojo mamaya. Kung yan yung balak mo, sige, hindi ako matutulog. Nawala na rin yung antok ko eh. Tugon ni Totoy. Pinalipas lamang ni Abalos ang ilang sandali. Nang matansya ang oras, bumalik ito ng taniman. Ngunit hindi magawang lumapit sa kawayanan dahil naroon pa rin si Mang Jojo. Nawalan na ito ng pag-asa dahil nag-iinuman na ang matatanda. Ay nako, itong matatandang to talaga. Madaling araw na naglalasing pa eh. Dito pa talaga sa taniman kung saan may gagawin ako. Ano ba yan? Wika ni Abalos. Naghintay pa ito ng ilang sandali. Nag-abang hanggang sa naramdaman muli ang presensya ng aswang. Sa hindi kalayuan, nakita na lamang ang itaas na bahagi ng katawan. Lumilipad. Kagading nagtago nang mapansin si Mang Jojo sa unahan. Maingat itong tumawid. Sinikap na hindi mahalata ng matatanda ang kilos. Dumiretso siya sa kinalalagyan ng aswang. Nakita itong nakabalik na sa kanyang katawan. May kalayuan pa, kaya mas binilisan niya ang paglalakad. Nagkahabulan dahil nakita siya ng babae. Mas lalong nagkagulo nang madinig ang boses ni Mang Jojo. Nakapansin ang mga ito. Dali-dali itong naghanap na matataguan. Kahit maraming tinik sa lilim ng siksikan ng mga puno ng kawayan. Sumiksik ito. Nagsidaan ang matatanda. May daladala pang mga patalim. Ano mga pare? Nadinig ba ninyo? Hindi ba? May aswang talaga. Ayaw nyo pa kasing maniwala eh. Magkala tayo para mapadali ang paghahanap. Doon kayong dalawa. Dito naman ako. Kapag nakita nyo ay patayin nyo kagad. Utos ni Mang Jojo. Nang lumagpas, saka pa lamang siya lumabas sa pagkakatago. Hinanap niya ang babae ngunit hindi na matagpuan kahit saan. Napamura na lamang sa mga nangyari. Ay nako, kasalanan talaga to ni Mang Jojo eh. Kung hindi siya nangengelam, patay na sana yung aswang na yon. Napakapakilamero. Wika ni Abalos habang nakaupo sa may silong. Yan mo na kuya. Baka sa susunod mahuli mo na yung aswang. Kuwalma ka lang muna. Tataas yung presyo ng dugo mo niyan. Kahit ako man, mainit yung ulo ko sa Jojo na yan eh. Bakit kasi palaging umiiksena? Mapupuksa na dapat yung aswang eh. May nakikiagaw pa. Ano nang balak mo ngayon kuya? Tanong ni Totoy. Di maghintay ulit ng ibang pagkakataon. Ano pa ba? Kung wala lang sana yung Mang Jojo na yan, tapos na sana eh. Nakakainis. Tugon ni Abalos. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa isang gabi, sa ikalawang pagkakataon, muli niyang nakita ang nilalang. Hindi naman nabigo si Abalos dahil hindi nakialam si Mang Jojo. Nakaalis na ito ng lugar. May lakad sa ibang bayan. Pagsapit ng gabi, inunahan niya ang nilalang kaso hindi na ito bumalik sa taniman. Naghanap ng ibang mapagtataguan. Nasundan naman niya kagad. Sa kabilang kawayanan lamang lumipat. Nagtago siyang mabuti. Hinintay ang paglipad ng aswang upang ang kaputol ang pagkaabalahan. Hindi nagtagal. Umalis na ang itaas na bahagi pagkatapos maging ganap ang transformasyon.
Kagad nilapitan ni Abalos ang naiwang kaputol. Matutusta ka sa akin ngayon eh. Balita ko pa may dinali ka ng tao sa kabilang lungsod ah. Ang galing mo rin no. Dito sa amin iniwan mo yung bahagi ng katawan mo. Tapos sa malayong lugar ka ng bibiktima. Ang galing mong magtago. Pero nahuli ka pa rin. Hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Wika ni Abalos. Inilabas ng binata ang mga pangontrang dala. Ngunit bago pa man mabuhusan ng lana ang kaputol, tumilapon siya matapos sakmali ng aswang. Bumalik ito upang protektahan ang bahagi ng katawan. Aray! Ang sakit nun ah. Malakas ka. Inuntog mo pa ako sa bato. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka makakatakas mula sa akin. Ito pa lang ang unang beses na nakainkwentro ako ng manananggal. Pero sisiguraduhin ko na wala kang takas dito. Wika ni Abalos. Hinugot niya ang itak na nakasukbit sa tagiliran. Ilang sandali pa, nagsimula ang kanilang sagupaan. Napikon ang binata dahil masyadong madaya ang aswang. Nakakalipad, kaya nahirapang tamaan. Ba't nakakalamang ka lang kasi nakakalipad ka? Kung gusto mo, bumalik ka sa katawan mo. Magtuos tayo ng patas. Payag ako kung mano-mano lang eh. Napakayabang mo. Porket meron kang pakpak, huwag mo lang ipapaabot yan sa akin. Dahil paniguradong puputulin ko yan. Wika ni Abalos. Nagagalit na ito sa sitwasyon. Muling sumugod pabulusok sa kanya ang aswang. Hindi naman nagpahuli si Abalos. Minabuting makabawi. Tumagal ang laban at hindi na nagugustuhan ang mga nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas. Hindi pa rin niya napupuksa ang nilalang. Hinagisa ng pangontra at lahat-lahat. Ngunit madali lamang naiilagan. Madaling nakalipad paiwas. Kaya dali-daling nag-isip ng ibang paraan si Abalos. Napatingin sa kaputol na nasa tabi. Napangiti siya ng magkaideya. Iniwanan ng pansin ang itaas na bahagi. Trinabaho ang iba pang parte. Nagmamadaling lumapit ang aswang upang protektahan sana ito. Ngunit naunahan niya. Nabuhusan na ng langis. Nabudbura ng asin at bawang. Kitang-kita naman ito ang dahan-dahang epekto. Nagsimulang umusok buhat ng pagkapaso. Humiyaw ng humiyaw ang manananggal. Dama nito ang nangyayari sa katawan. Mas naging mabagsik. Walang tigil na sumugod kay Abalos. Alisto naman siya at nilalabanan ang bawat pag-atake. Minsan nga lang, nalulupig ngunit nagagawan pa rin ng paraan. Hanggang sa nagawa nitong tagain ang mga pakpak. Bumulusok ang manananggal sa lupa. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataong tapusin ng wala sa oras. Pinagsasasaksak niya ang nilalang hanggang sa magkanda watak-watak ang laman. Saka lamang tinigilan nang masiguradong hindi na makagalaw. Buti nga sa'yo. Ganyan yung napapala ng mga nilalang na hindi mapigilan ng pagiging hayok sa laman. Tanggapin mo na ito na ang karma mo. Nagsisilbing kabayaran sa mga buhay na kinuha mo. Kulang pa nga yan kung tutuusin eh. Wika ni Abalos. Pagkatapos ang kaputol ang muling binalingan, sinunog ito. Hinintay hanggang sa maging abo ang lahat. Bahagyang lumayo dahil masyadong matapang ang nasusunog nitong amoy. Isinali na rin ang itaas na bahagi. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang naging abo.
Minadali niya ang paghukay upang mailibing ang tirang labi. Mga buto na hindi kinaya ng apoy. Pagkatapos, nilinis ang buong paligid upang walang ebidensyang mahagilap kung sakaling may mga taong mapadpa doon. Iniingatan lamang ang sariling kapakanan, lalo na't isang tagong manunugis. Sakto namang ilang sandali na lamang, sisikat na ang araw na mga sandaling yun. Umuwi itong malaki ang pagkakangiti dahil matagumpay na napuksa ang nilalang. O kuya, ganda yata ng ngiti natin ngayong araw ah. Ang tagal mong bumalik. Ano nang nangyari sa lakad mo? Kinakabahan ako eh. Pagsalubong ni Totoy sa kanya. Di syempre, wagi na naman ang magaling mong kuya. Yun lang ang dali-dali lang itumba. Ayun, naging pataba na lang sa lupa ang katawan. Tugon ni Abalos. Labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Ay nako, eto na naman tayo. Napakahambog mo talaga kuya. Sigurado ka bang walang nakakita sa'yo? Alam mo naman na, tayo lang dalawa yung nakakaalam na manunugis ka. Baka mamaya, may iba pang makaalam ha. Ano, maayos ba yung naging lakad mo? Oo naman, papayagan ko bang may ibang makakaalam? Nag-iingat din ako Aminadong minsan may pagkatanga. Pero pagdating sa ganitong usapin, walang palya kong magtrabaho. Ako pa, parang wala kang bilib sa kuya mo Bilib mo yung mukha mo. Kumain ka na nga dun para matulungan mo akong magbilad nitong abaka. Mamaya, susugurin na tayo ni Mang Jojo dahil ang kukupad nating kumilos. Bilisan mo na. Pag-uusap ng magkapatid. Hindi pa rin makapaniwala si Abalos na nagawa niyang mapuksa ang manananggal. Gayong ito pa lamang ang unang beses na nakaengkwentro. Kahit matagal man ang kanyang hinintay para lamang malabanan. Dahil sa mga asungot na matatanda. Matagumpay pa rin natapos ang suliranin sa lugar. Wala nang nilalang nagagambala. Dahil palaging alisto ang sikretong manunugis. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Inigo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Bata pa lamang si Inigo. Pangarap na nitong makagawa ng espesyal na itak na pwedeng ipanglaban sa mga nilalang. Dati pa man, bukas na ang isipan nito sa mga kwentong aswang dahil ang lola mismo ay nabiktima ng balbal. Kaya naman sa edad na 19, nagtatrabaho na sa paggawaan ng mga patalim. Araw-araw itong pumapasok sa trabaho dahil wala namang inaasikaso sa tahanan. Mag-isa lamang namumuhay ang binata. Sa kabilang barangay naman, nakatira ang tiyuhin at paminsan-minsan doon natutulog. Lalo na kung merong inuman. Ang mga magulang naman ni Inigo ay hindi na nakita pa. Ang ina ay namatay matapos maipanganak. Habang ang ama naman ay hindi man lamang nagawang dalawin ang sariling mag-ina. Dati-rati, grabe ang galit ni Inigo sa mga ito. Ngunit kalaunan hindi na din inisip pa ang pagkaulila. Dahil sa magaan naman ang buhay at sa katunayan. Bata pa lamang, nakakayanan na itong buhayin ang sarili sa pamamagitan ng pagiging kargador. At kahit anong trabaho, basta ginagamitan ng lakas ng katawan. Hindi rin mapili sa kahit anong bagay.
Kaya naman maraming kapitbahay ang nagmamalasakit dahil likas ang pagiging mabait at maaasahan ng binata. 4:00 pa lang, gigising na ito, magluluto ng pagkaing babaunin sa trabaho. Mabait naman ang amo at sa katunayan, palagi siyang inaalok ng pagkain. Ngunit kusa naman itong tumatanggi dahil marami na itong naitulong sa kanya. Kahit ang lupaing kinatitirikan ng tahanan, nanggaling din sa amo. Matapos naman makapagluto, nagpapakain na ng mga alagang manok. At pagsapit ng 5:00, naglalakad na papunta sa sunod na barangay para muling magtrabaho. 1 oras din ang nagiging lakaran. Kaya naman eksakto lamang ang 6:00 na pagdating para makapag-umpisa. Matagal na din dito si Inigo. 15 anyos pa lamang. Nauutusan na ito ng may-ari. Kaya hindi naging bago pa ang trabaho nang kunin ito bilang katulong sa pagawaan. Pagkarating sa lugar ng amo, kagad pumunta sa likod ng tahanan para mag-umpisa sa pag-init ng mga metal. Dahan-dahang inihuhulma para maging itak. Kapag nakumpleto na, inilalatag ito sa harapan ng tahanan para makita ng mga bumibili. Madalas, marami ang nagpapagawa ng iba't ibang uri ng patalim. Kaya naman mas ginaganahan si Inigo. Dahil paiba-iba rin ang nagagawa niyang patalim, na siya namang nagpapagaan sa kalooban ng binata. Pagsapit naman ng 5:00, kahit hindi pa natatapos ang iba, pinapauwi na ito ng amo. Ayaw nitong abutin ang binata sa daan dahil nagkalat ang bali-balita tungkol sa iba't ibang mga nilalang. Pagkarating naman sa tahanan, pinapakain ito ang mga alaga. At kung nataon na gutom, nagluluto ng hapunan. Ngunit madalas hindi na kumakain at diretso nang natutulog. Ito ang tipikal na ikot ng araw ni Inigo. Isang umaga, dahil sa pagod noong nakaraang gabi, 5:00 na ito nagising. Dali-daling pinakain ang mga alaga at pumunta na sa trabaho. Nang akmang papalabas na sana, may napansin itong lalaki sa bakuran na halos sing-edad niya lamang. Kayumanggi ang balat, matangkad at may maamong muka. Nakangiti ito kaya naman naitanong niya kung ano ang pakay ng lalaki. Tumugon naman ito na gusto lamang makipagkaibigan sa kanya. Ngunit dahil mahuhuli na sa trabaho, sinabi ni Inigo na mamaya na lamang hapon mag-usap. Tumangulang ang binata, lumabas ng tahanan. Pagkarating sa trabaho, hindi naman ito napagalitan bagkus tinanong lamang kung may masama bang nangyari na itinanggi naman ng binata. Nag-umpisa na muling magtrabaho si Inigo. Dahil sa wala naman masyadong gagawin ng araw na yun, ipinagpatuloy nito ang binubuong espesyal na itak. Aba, Inigo, mukhang may paggagamitan ka na ata niya na at masyado mo namang pinag-aandaan. Pabirong wika ng amo. Wala naman po, amo. Pangarap ko lang po talaga na magkaroon ng sariling patalim. Salamat din po pala ha. Hinahayaan niyo lang ako na gumawa nito. Tugon ng binata. Ngumiti naman ang amo at pumasok na ng tahanan. Sa buong maghapon, inatupag lamang ni Inigo ang paggawa sa patalim. Pagsapit naman ng 5:00 ng hapon, iniwanan na ito sa gilid ng pagawaan. Nagpaalam na sa amo. Dahil hindi nakakain ng tanghalian, dali-daling umuwi si Inigo. Pagdating sa tahanan, nakita niyang nakaabang muli ang lalaking pumunta kaninang umaga. Dahil mukha naman itong mabait, pinapasok ni Inigo at nag-uusap ang dalawa. Habang nagluluto ng panghapunan,
kung ano-ano ang napag-usapan ng dalawa. Nagpakilala ito sa pangalang Tuper. Dagdag pa ng lalaki, nakatira siya sa kabilang barangay. Nakikipagkaibigan kay Inigo dahil matagal niya na itong nakikita sa pinagtatrabahuhan at mukhang pala kaibigan. Dahil sa nakampante naman ng binata, niyaya niya itong kumain. Makailang oras lang matapos ang hapunan, umuwi na rin si Tuper. Magmula ng araw na yon, palagi nang dumadalaw si Tuper sa tahanan ni Inigo tuwing 6:00 ng gabi. Dahil dito, naging mas malalim ang samahan ng dalawa. Si Tuper ang itinuring na matalik na kaibigan ni Inigo. Sa katunayan, madalas din niyang ikwento ang espesyal na itak sa kaibigan. Hanggang sa isang gabi, matapos ang trabaho ni Inigo, niyaya siya nito sa isang bundok. Noong una, tumanggi pa ang binata dahil madilim na ang daanan. Ngunit ayon sa kaibigan, huwag mag-alala dahil kabisado ang lugar. Dahil tiwala kay Tuper, pumayag naman si Inigo. Bago pa man umalis ay nagdala ito ng gasera para magsilbing ilaw sa daan. Habang naglalakad, napapahawak ang binata sa pang-itaas na damit ng kaibigan dahil sa kaluskos na mga nadidinig sa daan. Maya-maya pa, nakarating na sila sa lugar. Sa gitna ng bundok ay merong isang kubo. Ayon sa kaibigan, yon ang tirahan ng aswang sa lugar. Ayon sa kaibigan, papasukin niya ang lungga ng mga aswang. Ngunit mahigpit na ibinilin sa kaibigan na huwag gagalaw sa kinatatayuan. Mabangis ang mga ito at wala siyang alam sa pakikipaglaban. Kinakabahan man, tumango na lamang si Inigo at sinabing mag-iingat sa gagawin. Tanging gasera na lamang ang natirang kasama ng binata. Maya-maya pa, nakita nitong pumasok si Tuper sa kubo. Walang ano-ano'y bigla ang nagambala ang buong paligid. Nag-ingay ang mga ibon na parang nasasaktan. Palakas ng palakas din ang mga kaluskos at mas nakakapangilabot nang makita ang kaibigan. Tumatakbo papalapit sa kanya na may mga kalmot sa mukha. Sinalubong ito ni Inigo, inalalayan sa pag-uwi. Habang naglalakad, pinagsabihan niya ang kaibigan na huwag nang uulitin yun dahil napakadelikado ng ginagawa niya. Hindi naman ito nagsalita pa at patuloy lang sa paglalakad. Nang makarating sa tahanan ni Inigo, pinaupo muna ito sa bakuran para kumuha ng tubig na ipanglilinis sa sugat at ibang herbal na gamot na ipangtatapal. Hindi pa man nagtatagal sa loob, tumakbo na ang kaibigang papalabas. Hindi na ito naabutan. Lumabas siya ng tahanan para tignan kung naglalakad sa labas si Tuper. Ngunit ni anino nito ay hindi na nasilayan. Kinaumagahan, pagkagising ng binata, nakita niyang nasa labas si Tuper. Tinanong niya kung bakit bigla itong nawala at ayon dito. Hindi na siya nakapagpaalam pa dahil sinundo ng ama. Bakas pa din sa mukha nito ang mga sugat. Diba, may ginagawa kang patalim? Bakit hindi mo yun tapusin ngayong araw at gamitin natin sa pagtugis ng nilalang? Marami na din kasing napeperwisyo dito sa lugar eh. Wika ni Tuper. Dahil sa nadinig, biglang bumalik sa alaala ng binata ang pagkawala ng katawan ng lola. Dahil sa balbal, tinitigan nito ang mukha ng kaibigan. Kaya ng mismong oras na yun, nagpasya si Inigo na pagsapit ng gabi, ng mismong araw. Tutugisin nila ang aswang para maipaghiganti ang mga inatake nito.
Nagpaalam na ang kaibigan. Nag-ayos na din si Inigo para pumasok sa trabaho. Sa maghapon, normal naman ang gawain ng binata, maliban sa paulit-ulit itong pagpapatalim sa tinatapos na itak. Bago pa man umuwi, dala na ni Inigo ang sariling patalim at ipinaalam na rin ito sa amo. Kagaya ng dati, naabutan niyang nakaabang sa bakuran ang kaibigan. Maagang kumain ng hapunan ang dalawa at kagad pumunta sa tahanan ng sinasabing aswang. Ilang oras muna ang pinalipas ng dalawa hanggang sa sumapit ang 8:00. Dito na tuluyang pumunta si Inigo at Tuper sa kubo. Dahan-dahan silang naglakad at nang makapasok sa loob, naabutan ang isang matandang tulog. Maamo ang mukha nito, kamukha ng tiyuhin. Napatitig sa mukha ng matanda ang binata. May paulit-ulit na bumubulong sa tenga. Patayin ang nilalang. Kaya naman, nang walang ano-ano, pinagsasaksak niya ito gamit ang bagong patalim. Walang kalaban-laban ang matanda dahil mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Matapos ay tumakbo na papalabas ang binata. Pagkarating sa dating kinatatayuan ng kaibigan, hindi na ito makita o mahanap. Dahil sa unang beses na makapatay, halos manginig ang buong katawan ng binata habang papauwi. Pagkarating sa tahanan, kagad niyang itinago ang dalang itak. Hinugasan ang parte ng katawan na may dugo at nagpalit ng damit. Matapos makapaglinis, hindi ito mapakali dahil napagtanto niya na hindi naman talaga aswang ang napatay dahil wala namang nangyari ditong kakaiba. Para lamang itong normal na taong napatay. Magdamag na naupo lamang ito sa higaan. Pagsapit ng 4:00, naghanda na ito. Pagsapit ng 5:00 ay naglakad na papasok sa trabaho. Nang makarating, sinalubong ito ng amo. Mariin na ibinalita ang usap-usapan. Nabalitaan mo ba, Inigo? Napatay kagabi yung bagong albularyo sa lugar natin. Ay nako, nakakaawa naman. Siguro di pa masyadong biyasa yung matanda na yun. Wika ng amo. Dahil sa nadinig, pinagpawisan ng malamig ang binata sa pag-iisip na siya ang may gawa sa nasabing pagpatay. Hindi naman ito sumagot pa at diretso nang nagtrabaho. Sa buong maghapon, wala sa wisyong nagtatrabaho sa Inigo. Paulit-ulit itong tinatanong ng amo kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit wala namang maisagot. Pinauwi na lamang ito ng amo dahil baka kailangan lamang ng binata na magpahinga. Pagka-uwi ng tahanan, hinintay ng binata ang kaibigan. Ngunit hindi ito dumating. Nang sumunod na araw, hindi na nakapasok pa si Inigo. Ilang araw na itong walang tulog. Kapag ipinipikit ang mga mata, wala itong ibang makita kundi ang dugo ang matanda. Halos 1 linggong naging ganito ang lagay ni Inigo. Dahil hindi na niya makayanan, pumunta na ito sa tahanan ng tiyuhin. Matapos ang pangyayari, dinala ito sa albularyo sa lugar. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, hinawakan nito ang kamay ni Inigo. Hindi normal na tao ang kaibigan mo. Isang uri ng engkanto. Ginamit ka lamang niya bilang instrumento para mapatay ang albularyo na minsan ang nagtangkang puksain ang pugad nila. Pagpapaliwanag ng albularyo. Matapos makapagsalita, dinasalan siya nito para maalis ang bakas ng kaibigang engkanto sa katawan. Pagkatapos,
Nagpaalam at nagpasalamat na ang dalawa. Pagkarating sa tahanan, hindi mapakali si Inigo. Nalusutan ito ng isang nilalang. Pinahinahon naman siya ng matanda at sinabing wala nang kailangang ipag-alala. Isang linggong nanirahan sa tahanan ng albularyo si Inigo. Pumasok na din sa trabaho at ang naging rason na lamang sa hindi pagpasok, nagkaroon ng lagnat. Sa paglipas ng mga araw, nanatili na lamang ito sa tahanan ng tiyuhin. Hindi naging madali ang paglimot sa karumal-dumal na nagawa. Ngunit idinaan na lamang sa dasalang lahat. Kalaunan, napagtanturi ng binata na sinamantala lamang ng nilalang ang kanyang kahinaan. Ayon kay Inigo, dahil sa nangyari, habang buhay niyang pagsisisihan ang pagsunod sa engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tomby.